Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Belle. 24 years old at nakatira sa Bulacan City. Saan ka nga ba lulugar kung ayaw lagyan ng partner mo ng label ang relasyon ninyo mga idol? Yan ang kwento namin ni Von. Going 2 years na kami. Pero until now, si Von ang unsure sa label ng relationship namin. Gusto raw niya, casual lang para walang pressure. Single dad lang din kasi si Von. At hanggang ngayon, pakiramdam ko, ginagawa pa rin niyang available yung sarili niya just in case nabalikan siya ng ex-live-in partner niya. Kaya naman ako ngayon si Tanga, handang maghintay kung kailan ko ba siya matatawag na boyfriend, mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ako po si Belle. And I thank you. Abe, kumpleto na yung order natin. Kanina pa tayo naghihintay. Baka wala pa yata si Von. Kaya nga po pa pasensya na. Tumatawag naman ako sa kanya pero hindi pa nagre-reply Ay, ayun na pala pa. Pasensya na. O, ito na pala si Bon, oh. Oh, Bon. Pasensya na Ay, ho. Bon. Happy birthday. Tito. Thank you. Pasensya Buka na. Babe, pasensya na. Medyo na late ako. Sobrang late ka. Isang oras pala. Ako na lang bang hinihintay ninyo bago kumain? Ay, oo. Uupo ka na dyan, Bon. Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Hinintay ka namin kasi ito, umorder kami. Mga paborito mong ulam ito. Ikaw pa nagrekomenda ng restaurant na ito Oo nga po Pasensya na po talaga, tita. Tito, babe. Ano ka ba? Okay lang. Ay, Pablo, i-entertain mo ito si Bono. Medyo pawis ka pa. Hulas ka. Pwede ka po muna punas ng pawis mo. Bago ka kumain. Hindi na po. Okay na po ako. Konting punas lang po. O sige. Ay, naku. Kumain ka na lang dyan at umpisahan na natin. Ba't kasi ngayon ka lang dumating? Alam mo naman birthday ni Papa, nagpa-late-late ka pa. Kakahiya naman sa kanila. Saan ka pa galing? Babe, pasensya na. Medyo nagkaroon kasi ng emergency. Kasi kagabi, di ba nandun yung mga anak ko sa bahay. Kaninang umaga, hindi nasundo ng kanyang nanay. May emergency daw kaya hinatid ko pa sa bahay nila para makapasok sa school. Ano ba yan? Di ba napag-usapan na natin to? Matagal na natin in-schedule tong birthday ni Papa Di ba sabi ko sa'yo, pag may ganitong labas kasama pamilya ko, sana naman i-prioritize mo ko. Pasensya na, babe. Hindi na maulit. Sa susunod, hindi ko talaga inaasahan Kaya sa susunod, pagbigyan mo ako. Ha? Ay naku, ang dami mong excuses Pasensya na. Pati ba naman birthday ni Papa? Yun na nga Pero, alam ko naman nagkamali ako. Pagkakamali ko to Hindi ko lang talaga natansya yung lahat ng mangyayari. Kaya, humingi ako ng sorry. Ay nako. O yan na ba kayong dalawa? Ba't nag-aaway pa kayo? Well, okay lang yan, anak. Tignan mo naman, umeport din naman si Bon na magpunta rito. O sige na, magsikain na tayo. Yung cake, mamaya ibigay. Ha? Sige ha. Sige, kain na tayo. Paano? Uwi na ako. Ayaw mo ba dito matulog? Wala naman yung mga bata sa bahay niyo Nakakaya din kanina tito Baka kasi mamaya maistorbo pa sila. Dito rin matutulog sa bahay niyo. Ano ka ba? Okay lang yan. Tsaka matatanda naman na tayo. Di naman na magagalit yun. Alam naman din nila Akala ko kasi uwi sa probinsya may kasama Ano ba? ka naman pala dito. Oo nga. Paano? Alis na ako? Ano pa? Sandali lang.
Dito ka muna. Mag-ice cream muna tayo. Gusto mo? Sige na. Medyo busog pa ako eh. Ano ba? Ano ba pag-uusapan natin? Kasi magto 2 years na tayo. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin tayong label. Ano ba, Von? Kailan ba tayo magiging official na mag-boyfriend and girlfriend? Kasi tignan mo, lahat naman parang literal na tayo na, di ba? Nag-I love you tayo. May nangyayari sa atin. Lagi tayo magkasama. Oh, ano pa bang kulang? Alam mo, babe, di pa ako makapag-decide ngayon eh. Kasi, una, busy pa ako sa trabaho. Marami pa akong kailangan gawin. Baka mamaya, hindi ko pa mapanindigan yung pagiging boyfriend ko. Di ba? At saka, sana maintindihan mo to. May balak yung asawa ko na pag-abroad. Yung ex-wife ko. Ang plano niya, yung mga bata, iiwan sa akin. Doon natitira sa bahay. Kasi wala mang pag-iiwanan eh. Sana, maintindihan mo ako. Tsaka, hintayin pa natin yung tamang panahon para sa gusto mong mangyari. Tamang panahon na naman. Kailan ba yung tamang panahon na yan? Tsaka, Von, ilang beses ko ba sinasabi sa'yo? Handa naman ako maging pangalawang magulang ng mga bata ah. 'Di ba? Kaya ko naman silang alagaan. May mga pamangkin ako, kaya ko nang alagaan yung mga anak mo. Marunong ako mag-alaga ng bata. Ano pa bang kailangan mo? Ano pa bang gusto mo? Ano bang hihinintay natin? Ganun din naman, 'di ba? Babe, alam ko yung gusto mong mangyari. Pero, alam mo naman, di ba? May isip na rin yung mga anak ko. Sa totoo lang, ayaw niya nga nilang magka-girlfriend ako eh. Masyadong hindi pa ako handa para malaman nila yung tungkol sa atin. Ba't kasi hindi mo ipaliwanag sa mga bata? 'Di ba? Kakasabi mo lang, may isip na sila. Ba't di mo sabihin na mag-girlfriend na yung daddy nila? Di naman pwedeng ganyan lagi. Ano? Gusto mo ba magkabalikan kayo ng ex mo? Yun ba yun? Kaya ayaw mo akong papasukin sa buhay mo? Hindi sa ganon. Medyo tinitimpla ko rin yung mga anak ko eh. Baka mamaya iba yung maging reaksyon nila. Hayaan mo, kung may pagkakataon na sabihin ko sa kanila, sasabihin ko sa iyo. Ha? Paano? Malalim na yung gabi. Kailangan ko nang umuwi. Sige, Chat na lang ha. mag-iingat ka. Yan ang parating sinasabi sa akin ni Von, mga idol. Konting hintay na lang. Lagi niya akong pinaghihintay kung kailan siya magiging ready. Lagi niya akong pinaghihintay kung kailan ba magiging kami. Sa totoo lang, naiinip na ako mga idol. Dahil nakukuha na ni Von ang lahat sa akin pero wala pa rin kaming label. Legal na kami on both sides. Pero wala pa rin kaming label. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano pa bang gustong mangyari ni Von. Dahil aaminin ko, unti-unti na akong nawawala ng gana, kakahintay sa kanya mga idol. Noon, totoo ba yan? Sabi ko sa'yo eh. Ikaw naman. Excuse me. Bel! Ikaw pala yan. Halika, maupo ka. Sabay ka na sa amin kumain. Uy, Myra, nandito ka pala. Bel, biglaan natin yung pagpunta mo dito sa bahay. Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Bel, sorry ha. Dito na ako natulog kagabi. Pero don't worry, aalis na rin naman na ako mamayang gabi. Okay lang. Hindi kasi pumunta na ako dito, Von, dahil kagabi ka pa hindi nagre-reply.
I thought may nangyari kaya akala ko masama pakiramdam mo eh. May dala pa nga akong lugaw eh. Ganun ba? Hindi ko kasi na-check yung cellphone ko eh. Myra, alis muna kami. Sige, sige. Mag-usap lang kami ni Bel. Myra, excuse me lang ah. Ba't hindi mo naman sinabi sa akin agad? Napupunta ka. Bakit kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo na pumunta ako dito? Wow, Havon. Dito pa natulog yung ex-wife mo? Galing mo naman yata. Kaya ba hindi ka nagre-reply sa akin, ha? Bakit, ano? In-enjoy niyo yung gabi na magkasama kayo? Hindi. Ano, sa isang kama lang kayo natulog? Walang ganun. Walang ganun, ano? May nangyari ba sa inyo kagabi? Bel, ano ba? Nasa kwarto si Myra natulog at saka nandito ako sa sofa. At katabi niya yung mga bata. At saka nandito siya dahil sinundo ko siya sa trabaho niya. Nagpasundo sa akin dahil pagod siya at may sakit din. Nilalagnat kagabi. Wow! So, ganun na lang. Susunduin mo yung ex mo nang hindi mo sinasabi sa akin, ha? Galing naman, Von. Ano to? Oh, wait. Baka sabihin mo, bakit ako nagkakaganito, hindi naman tayo? Kaya ba ayaw mo maging tayo? Ha? Kaya ba ayaw mo magkaroon tayo ng label? Kasi yan yung gusto mo mangyari? Gusto mo ba magkabalikan kayo ng ex-wife mo? Sige nga, aminin mo nga sa akin. Bel, walang ganun. Hindi ka pumasok sa isip ko na. Ang mga ganyang iniisip mo. Pinagbigyan ko lang kasi late na siya pumunta dito. At delikado naman kung siya pa uuwi, baka makatulog pa sa biyahe at ano pa mangyari. Wow. Nagmamalasakit lang naman ako sa kanya. Ba't sobrang concerned ka naman? Wala ka na nga dapat paki sa kanya eh. Ako dapat yung iniisip mo kasi ako yung present girlfriend mo. Hindi nga pala ako girlfriend. Ilusyonada na naman ako, no? Teka, Bel. Kahit balik-balik Hindi ka man lang nag-update kagabi. Wala kang text, wala kang chat, wala kang tawag. Ilang beses ako tumatawag sa'yo, hindi mo sinasagot yung bullshit na cellphone mo. Bel, Yan please. pala, dyan natulog yung ex mo. Hindi ko Galing nyo. Ano ba, hindi ko pwedeng pabayaan si Myra. Kahit anong mangyari, nanay pa rin siya ng mga anak ko. O ano ako? Paano ako? Saan ako? Nasaan ako? Sorry. Hindi ko ibig sabihin na Yun gano'n. naman pala eh. Hindi mo siya pwedeng pabayaan dahil nanay siya ng mga anak mo. Eh ako, saan ako lulugar, Von? Saan ako lulugar? Pasensya na, hindi ko sinadya na ganun na Pasensya! sabihin ko eh. Sabihin mo, mahal mo pa siya. Umaming ka. Umaming ka. Mahal kita. Mahal mo pa ba siya? Mahal kita, Bel. Hindi pwedeng ganun Mahal ang tanong mo mo ko, sa akin. pero sino yung mas mahal mo sa aming dalawa? Hindi valid yung tanong Sino mo. mas mahal mo sa aming dalawa? Hindi ko masasagot yan. Please lang, huwag ka na makipagtalo sa akin. Hindi mo masagot. Alam mo, alam ko na yung sagot mo. No, Bel. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bel, Ayaw na kita makita, Bon. Bel! Bel! Ano ba? Alak pa! Alak! Grabe naman to. Cheers! Cheers! Oh, diba? Sabi ko sa iyo eh, mag-happy ka na para kalimutin yung mga problema mo. Kaya nga, ako, magpakasaya tayo, guys, ha? Ako magbabayad ng lahat ng yan, guys! Ay, oh, God. Party, party! Huwag ka nang sumigaw, wala ka ng boses. Alam mo, Oh. hayop talaga yung bo na yan. Kanina, pahiyang-pahiya ako, te. Kapal na mukha. Happy family sila doon. Ano ko, saling ket-ket. Ay, nako. So, What ano balak mo? Etong bala ko. Ito. Ano ba yan? Tignan mo cellphone ko. Ayan. Ay, patingin. O, yan na. Iba-block ko na siya. Block! Delete number! Ay, tapang, ha? Ano akala niya, ha? Siya lang lalaki sa mundo?
Asa ka, Bon? Pangit mo! Ay, very good yan. Naku, alam mo, mag-enjoy tayo at maghanap tayo ng lalaki ngayong gabi. Uy, di ba? Meron akong friend na may gusto sa akin. Yes! Puntahan natin at kontakin ko. Gusto mo, ah? Sige, ayain mo ngayon sa club. Sige, Meron tayong lalaki ngayong Yo, gabi. let's go! Uy, alam ba, cheers tayo? Cheers! Cheers! Mga idol, sa mga panahon na yon, I never felt happier. Kasi sa matagal na panahon, nagsettle na lang ako sa kung anong ibibigay sa akin ni Von. Nagsettle na lang ako sa promise niya na balang araw, ibibigay niya rin sa akin yung label na hinihingi ko sa kanya. Kaya naman, tinuruan ko na lang yung sarili ko na kalimutan na siya. Until I met a guy na tinatrato ko ng tama. Every week, binibigyan niya ako ng fresh bouquet, mga idol. Lagi rin ako may gifts, pati na rin yung pamilya ko. At higit sa lahat, princess treatment ako sa kanya dahil wala naman sang sabit o sabit eh. Ako lang yung priority niya, mga idol. Alam niyo ba? Toxic nga lang ako sa first part ng relationship namin. Kasi hindi ako sanay na tinatrato ng tama at hindi ako sanay sa healthy relationship. Dahil na-realize ko, for the longest time, nasanay na pala ako na ako ang naghahabol sa lalaki. Oo nga, Uncle eh. Sabi ko sa'yo. Love, Yeah, love, yes, love. ano lang mag-CR lang ako ha. Sure. Sabihin mo lang sa akin kung sasamahan ba kita. Ay, hindi na. Oo, dyan ka na muna, makapagkwentuhan ka na lang muna kay Papa. Ha? Okay. Ingat. Excuse lang, love Ganun ha. na nga, sir, Uncle. Saan ba yung toilet? Ah, okay. Ito. Bel. Bel. Von? Teka lang. Von. Long time no see ah. Ang ginagawa mo dito? Napadaan lang ako. Kanina ko pa kayo tinitingnan eh. Lalapitan ko sana si kayo nila tito kaya lang parang ang lalim ng iniisip ninyo at pinag-uusapan ninyo. Ah, ganun ba? Hindi, ano kasi to? Family dinner. Namamanhi ka na rin kasi yung boyfriend ko, si Daniel. Ano? Siya ba yung nakataligod? Siya ba yun? Oo, si Daniel. Engaged na kami. Magpapakasal na rin kami. Mga by October siguro. Yun yung plano. Wait. Parang biglaan naman yata. Actually, Biglaan. nandito ako eh. Talagang alam ko dito kayo lagi nagdi-dinner nila tito, yung family mo eh. Kaya buti na lang natsyempohan kita. Ano ba kailangan mo, Von? Saka, saglit lang ako dito. Alam ni Daniel, magsi-CR lang ako. Baka mamaya hanapin niya na ako. Please lang, bigyan mo muna ako ng panahon para makausap ka. Ano kailangan mo, Von? Hindi kita ma-reach. Hindi kita ma-contact dahil alam kong blinak mo siguro ako or kung ano pa. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, sorry. Hindi na ako sorry sa'yo nung malis ka sa bahay eh. Tsaka yung asawa ko nasa abroad na, dinala niya yung mga anak namin. So, ito na yung tamang panahon. Bel, ito na yung hinihintay nating dalawa. Nagpapatawa ka ba, Von? Ito yung tamang panahon na sinasabi mo na hintayin ko ng matagal na panahon? Ano sa tingin mo? Magkakandara pa rin ako sa'yo dahil humarap ka sa akin ngayon? Excuse me, Von. Pero wala na akong nararamdaman sa'yo. Matagal ka ng burado sa buhay ko. Alam mo, nagpapasalamat nga ako eh.
Dahil sa lahat ng ginawa mo sa aking mga pangtatrato mo na hindi tama. Alam mo ngayon ko na-realize na sobrang valuable pala ako. Kasi yung fiancé ko, napakabait niya sa akin. Hindi niya ako pinahuhula kung ano bang meron sa aming dalawa. Bel, pwede ko naman itama yung pagkakamali ko, di ba? It's too late, Von. Ano sa tingin mo? Iiwanan ko si Daniel para sa'yo? Para sa'yo lang? Gumising ka nga, Von. Baka nalipasan ka lang ng gutom. Bel, Bitawan mo ko. Baka may makakita sa atin dito, Von. Ano ba? ang tanong ko, totoo bang mahal mo siya? Mahal ko siya. O baka naman ginagamit mo lang siya para makalimutan ako? Aminin mo, mahal mo pa rin ako ngayon, di ba? Wala na ako nararamdaman sa'yo, Von. At kung meron man ako nararamdaman, pagkamuhi yun. Actually, hindi. Hindi na rin pala ako namumuhi sa'yo. Kundi wala ka na talaga sa akin. Wala na akong pakialam sa'yo. Bel, Nakaraan ka na lang na gusto ko nang kalimutan. So please, excuse me. Di ko malimutan ang mga sumpa sa akin na di iiwan. Ako'y nagtiwala at sa'yo ay naniwala. Mga idol, sa ngayon, happily married na ako sa asawa kong si Daniel. Ganito pala yung pakiramdam ng tinatrato ng tama, no? Nagsashine talaga yung feminine energy ko dahil good provider yung asawa ko. Sobrang spoiled nga ako sa kanya eh. Kaya every single time, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil niligtas niya ako sa toxic relationship ko dati kay Von. Kung siya nga siguro yung pinili ko, malamang losyang na ako ngayon sa stress about sa family drama niya sa buhay. Baka nga hanggang ngayon, nanlilimos pa rin ako ng label sa kanya mga idol. Kaya para sa inyong mga tigapakinig na naging tanga na katulad ko, ang maipapayo ko lamang, huwag kayong mag-settle for less, mga idol. Because us girls deserves better. Maraming salamat po, mga idol. Muli, ako po si Belle. Gumagala. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Ano masasabi ni Don, mga idol? Grabe, no? Deserve mo yan, Von. Oo. Pagka medyo matagal na at puro paasa na, siguro valid naman na ano tawag doon? I-dump. Ibasura. Yes, nga, ibasura mo na yung lalaki na Oh, yan. yan. Diba? Alam mo, somehow nakarelate ako sa ganyan, Daddy Dong, Yung medyo may pagkatanga, kasi aminin naman natin. Lahat naman tayo nagiging tanga sa ganyan. Dumaan ikaw, tayo. Alam mo yung ikaw pa yung naghihintay dun sa guy na magiging ready siya, 'di ba? Sa isip-isip ko, hello, ang ganda ko, hintayin kita. Hindi ka naman ganun kagapuhan. At hello, hindi ka naman ganun kayamanan. Yung totoo. Diba? Pag ganyan, di mo na pagpapatuloy. Hindi na, Di na, Daddy no? Dong. Maghanap ka na lang iba. Tulad na ni Belle, di ba? Correct. Nahanap niya yung kanyang Prince Charming, Yes. fiancé. Alam mo nga, buti na lang talaga. Hindi si Belle, hindi siya nag-backslide.
Oo. Kasi yung iba kasi talaga, magpapakatanga pa Daddy Dong eh. Kasi ganyan yung mga lalaki. Kapag masaya na yung babae, doon lang nila nare-realize na, ay, sayang tong girl na to. Balikan ko nga, tignan ko kung namimiss niya ako. Diba? Tapos pag bumalik naman, ganun din gagawin niya, lolokohin niya, di nagtatatuhin ng maayos. Kaya totoo yung sinabi ni Bele, doon talaga ako sobrang agree. Deserve talaga nating mga babae na tratuhin ng maayos. Kasi meron talagang lalaki, Daddy Dong, na ituturing ka talagang Disney princess literal. Ah. Bubuksan yung pintuan ng sasakyan. Pupunasan yung mga kubyertos, magkakain kayo. Pagkakakain kayo sa ano, ihanda pa niya yung uupuan mo. Yan, yung mga ito, ganyan. Tapos siya yung magpipiga ng kalamansi sa toyo mo. Diba? Yung mga simpleng bagay na ganun, Daddy Dong, na hindi mo nare-realize na asarap pala sa pakiramdam pagka inaalagaan ka. Doon mo na Diba? napipil yung value mo, di ba? Oo. Yung halaga mo sa isang tao. Diba? Yung pag namimiss ka, parang mamatay-matay na siya. Ganun. Pero yung ibang lalaki, pag namimiss ka, wala lang. Wala Wala lang, pa diba? kayo sabihin lang, I miss you, ganun, ganyan. Pero pagka na-miss ka, yung patay na obsess sa'yo, Oo. parang mamatay, hindi na siya makahinga. Gusto mo nang obsess sa'yo, ha? Siyempre, no, hello. Etong gandan to, Gusto mo ba na- kinaka-obsessan yan. Eme lang. Pil-na-pil eh, no? Yan, gusto mo ang obsess sa'yo, ha? Teka lang. Teka lang. Yung hindi ka lang makapag-reply, di ba? Galit Oo, na galit na. Hindi naman galit. Huwag ka naman. Pag nagalit ka, ano ka? Wala ka bang ginagawa sa buhay? Wala ka bang work? Hindi lang nakareply, wala ka bang work? Teka lang. Obsess Oo. na. Hindi, yung kumbaga, alam niya yung value mo. Yan. Na kapag nawala ka, kapag na-miss ka niya, tapos parang like ka niyang aalagaan, ayun yung hanapin nating mga babae. Kumbaga, handle with care. Yes. Ay, di totoo yan, ha, Daddy Dong. Yun, di ba? Kasi pag sobra-sobra naman, masama naman pag sobra-sobra. Yung tamang tipong hindi ka talaga aalaga kapag may sakit ka, may sipon ka pa. Yung umatching ka pa lang, binilhan ka na agad ng pangsipon na gamot. Ay, totoo, ha. May Diba? ganyan. Oo, di kayo naman konting pina-check up ka na. Sinugod ka sa ER. Ganun ka Sinugod ka sa alaga. ER. Ganun ka OA. Nabuliaokan ka lang eh. Oo, parang inano ka na agad. Inano ka na, Ano tinawag doon? Yung helmet, Oo. something, No. para mawala yung choke mo. Yung Ganun ka nag-crave mahal. ka lang ng Oo. ganitong tsokolate, yung mamahalin. Oo, talaga. Bibili niya agad Bibili yan, agad, diba? diba? Ganun, Para crave. i-please ka niya. Oo, ganun, napakasarap. Dapat yung ganyan yung tao na nagmamahal sa'yo. Huwag mo nang pakawalan. Correct. Di ba? Huwag mo nang sayangin yung pagmamahal kasi nag-e-effort siya, time, feelings. Oo, at diba? money. At money, oo. Diba? Mahirap makahanap ng ganyan. Correct. Diba? Kasi lahat ng mga, karamihan po sa mga lalaki ngayon, gusto, sila po yung pagkakagastusan. Nakarelate din ako dyan. sa lahat ng pagkakagastusan, lahat bibili mo kailangan niya. Sapatos, kesan ng motor. Ayan. Grabe na, hindi pa naman sa motor. Wala pa, sapatos pa lang. Cellphone. Ayan. iPhone, gusto mo? Wait lang. May bibilihan ka? Dito ang ATM card ko. I-swipe mo na lang. Eto password. Grabe ka tanga eh, no? Well, dadaan talaga tayo sa ganyang face. Diba? Ganyang Dadaan face. kayo. Ikaw ba yung, ano bang face mo? Ikaw yung pinagagastusan o ikaw yung paasa? Saan ka doon? Well, namamalimos ka sa... Namamalimos ka? namamalimos ako ang pag-ibig eh. Ayan! So, ikaw yung obsessed na part. Oo. Okay. Pero, ano lang, limit lang. Kasi pag obsessed, baka mamaya. Nabaliw-baliw Nabaliw ka ka na na, eh. di ba? Oh, Yung bumubula na yung laway mo. yung bibig mo eh, no? di ba? Kaya, dapat in moderation lang. Ganon. Tama. In moderation lang.